Minsan, ang paghahangad natin ng isang bagay na magbibigay sa atin ng kasiyahan sa buhay ay maghahatid lang pala ng kapahamakan at labis na kalungkutan. Dear Mama Mia, hindi naman ako inggitera, pero sa nangyayari ngayon sa buhay ko ay hindi ko maiwasang tanungin ang tadhana kung sadya bang may galit siya sa akin. Bakit lahat na lang ng kaibigan ko ay lagi akong nauungusan sa halos lahat ng bagay, maliban na lang sa ganda? Ako sila Arnie, isang babaeng maganda at mabait naman, pero hindi pinapalad sa mga naging kasintahan. At isa sa mga araw na kinaiinisan ko sa buhay ko ay ang mga araw na katulad nito. Ordinaryong araw lang naman ito para sa akin, Mama Mia. Pero tulad nung mga araw na ganito sa mga nakaraang mga buwan, ay hindi ko talaga maiiwasan ng mairita. Papunta kasi ako sa boutique shop ngayon at final fitting na ng gown ng mga abay. Sa susunod na Sabado kasi ay magiging bridesmaid na naman ako sa kasal ng isa sa mga best friends ko. Pang-ilang beses ko na ba ito na maging isang bridesmaid? Hindi ko na rin mabilang, Mama Mia. Bukod kasi sa malaking grupo ng aming mga barkada sa high school at college, ay nakapag-bridesmaid na rin ako sa kasal ng mga pinsan kong mas bata pa sa akin, sa mismong kapatid ko at sa ilang kasamahan ko rin sa trabaho. Mama Mia, sa 3 taong lumipas sa buhay ko ay halos buwan-buwan yata na may ganap ako sa pagiging abay sa kasal. Sa totoo niyan, Mama Mia, ay ayoko nang maging abay pa. Nakakatamad na kasi. At lalong nakakatamad marinig o sumagot sa mga usapan ng iba tungkol sa kung saan o kung kailan ba ako susunod. Nakakairita na ang mga tanong nila. Napaka-insensitive kasi. Alam naman nilang malabo pa akong ikasal kasi nga ni boyfriend ay wala naman ako. Tulad nung sabi ko sa umpisa ng liham ko, Mama Mia, ay maganda naman talaga ako. Maputi ang complexion ko. Matangkad rin ako at 5'6" ang aking height. Sexy din naman ang aking katawan. Maraming ang nagsasabi sa akin na walang hindi maganda sa pisikal kong anyo. Kahit mga binti ko, Mama Mia, ay swak lang sa body type ko. Kahit may pagkaslim ako ay makorba pa rin ang aking bewang. Madibdib din ako at hindi flat-chested. Ang balakang ko naman, Mama Mia, ay maganda rin ang hugis at nagsusway pa habang ako ay naglalakad. Marami nga ang nagsasabi sa akin noon na pwedeng-pwede akong sumali sa mga beauty contest. Alam ko naman, Mama Mia, na attractive talaga ako physically. Kasi kahit saan man ako magpunta, ay nakikita kong nililingon at sinusundan talaga ako ng tingin ng karamihan, mapalalaki man o babae. Pero ang hindi ko alam, Mama Mia, bakit kahit marami ang napapalingon at napapatitig sa akin, ay wala namang naglalakas loob na lumapit. Parang naiilang silang lahat sa akin, lalo na nga ang mga lalaki. Well, may mga naging boyfriends din naman ako nung college. Pero naghiwalay din kami ng mga yon kasi lahat sila ay mga manloloko. Hindi nila natagalan ang pagiging sobrang tutok ko sa school noon. Kaya siguro nagawa nilang maghanap ng atensyon mula sa iba. Pagkatapos akong maloko ng 3 beses ng mga naging boyfriends ko, Mama Mia, ay nagdesisyon na lang ako na mag-focus sa aking pag-aaral. Mataas kasi talaga ang pangarap ko sa buhay. Lumaki ako sa isang middle-income family. Isang retired government clerk ang papa ko at kasalukuyang nagtuturo sa isang public high school ang mama ko, Mama Mia.
Nakatapos ako ng aking pag-aaral dahil iginapang nila ako. Kaya naman, hindi ko talaga pinabayaan ang pag-aaral ko noon. Kahit nga may boyfriend pa ako. Lagi ko talagang top priority ang school kesa sa kahit na anong bagay. Kahit sa relasyon pa. Hindi rin naman ako nagsisi sa ginawa kong yun, Mama Mia. Dahil nakita kong masaya ang mga magulang ko nung nakapagtapos na ako. Nakatapos ako ng may karangalan, kaya nung nakapasa na ako ng board exam, ay agad akong nakahanap ng isang magandang trabaho na meron ring magandang sweldo, Mama Mia. Hindi nagtagal ay naging sunod-sunod ang mga promotions ko sa kumpanyang yon. Bagay na siyang naging dahilan kung bakit nawalan na ako ng oras para lumandi at humanap pa ng lalaki sa buhay ko. Dahil sa trabaho ko, Mama Mia, ay nakapagpundar na rin ako ng sarili kong bahay at sasakyan. May savings na rin ako sa bangko. Kumbaga, almost perfect na ang buhay ko maliban nga sa love life. Sa akin ay wala lang naman yon, pero dahil sa mga taong nasa paligid ko na lagi ay pinapaalala sa akin na bokya ako sa love life, ay hindi ko na rin napipigilan minsan ang mainggit sa iba, Mama Mia. At itong araw na to ay isa sa pinaka-nakakairitang araw sa buhay ko. Hindi naging maganda ang gising ko nung araw na ito, Mama Mia. Bukod kasi sa may monthly period ako, ay alam kong makikita ko na naman ng mga parents ng aking mga kaibigan sa final fitting at magtatanong na naman sila kung kailan raw ba ako mag-aasawa. Pero wala naman akong choice, Mama Mia, kahit ayaw kong pumunta doon dahil kailangan. Kaya pagkatapos ng trabaho ay bumaba na ako ng building para pumunta na sa boutique shop kasi kanina pa tumatawag ang mga kaibigan ko at hinahanap na ako. Pagkababa ko ng building ay biglang uminit ang ulo ko nang sa harapan ng kotse ko ay may nakaparadang delivery van. Paano ba ako lalabas nito? Pumasok ako sa kotse at pinaandar yun tsaka bumusina ako para mapansin ng driver na nakaharang sila sa dadaanan ko. Biglang bumaba ang driver sa driver's seat, Mama Mia. Isang lalaking hindi naman katangkaran. Lumapit siya sa kotse ko. Parang naramdaman kong nawala ang pagkairita ko, Mama Mia, at hindi ko maipaliwanag kung bakit kakaiba ang nararamdaman ko sa sarili ko nang makalapit na ng tuluyan sa akin ang driver. Ma'am, pasensya na po kayo. Inaantay ko pa kasi yung boss ko at may kinuha lang sa taas. Ayaw kasi noon na masyado akong nalalayo. Actually, ma'am, hindi naman talaga ako ang driver ng van na ito eh. Umabsent lang ang driver kaya ako ang nakatoka ngayon. Huwag kayong mag-alala, iaalis ko muna sa harapan niyo ang van. Mahaba niyang paliwanag sa akin, Mama Mia. Hindi ako nakapag-react dahil natulala ako sa kanya. Narealize ko na lang na wala na siya sa harapan ko nung umandar na ang van at binigyan na ako ng daan para makaalis. Mama Mia, kahit nakarating na ako sa butik, nakapagsukat na ng damit, nakapag-dinner kasama ang mga kaibigan ko at nakauwi na ng bahay, ay hindi pa rin maalis sa isip ko ang maamong mukha ng driver kanina. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganon, Mama Mia. Na nag-react ang katawan ko ng ganon. At sa isang driver pa talaga. Napabuntong hininga na lang ako sa mga naiisip ko noon, Mama Mia. Sa tingin ko noon ay nasa edad 24 to 27 lang yung lalaki. Nakatulog ako na ganon ang naiisip ko. Kinabukasan, pagkagising ko ay hindi ko alam pero may kakaibang sigla akong naramdaman na kahit pa nga tambak ang trabaho ko sa opisina ay masaya pa rin akong nagtatrabaho. Kahit nga siguro ang sekretarya ko ay nagtataka
kung bakit hindi ko siya sinungitan nung araw na yon. Habang abala ako sa trabaho, Mama Mia, ay tumawag sa akin ang isa kong kliyente na galing sa isang bakasyon. Miss Lar, may pinadala ako sa iyong mga pasalubong ha. Pinadala ko na lang sa driver namin kasi I have to visit my parents pa eh. Tapos yung mga bata, kailangan ko pang kunin sa school. Sabi nito sa kabilang linya. Si Sarah, Mama Mia, ay isang suki na naming kliyente. At sa tagal kong nag-handle ng kaniyang account sa company namin, ay parang naging magkaibigan na rin kaming dalawa. Galing siya sa ibang bansa ng isang linggo for a vacation kasama ang kaniyang asawa at mga anak. Kaya heto ay at may pasalubong daw siya sa akin. Ilang sandali pa ay kumatok na ang sekretarya ko at ang sabi niya ay nandyan na raw ang mga pasalubong ni Sarah. Sabi ko, papasukin na. Ang ibig kong sabihin sa papasukin ay yung mga pasalubong. Pero pati pala yung nag-deliver ay pinapasok niya, Mama Mia. Minsan talaga ay sabaw itong sekretarya ko. Pero ito yung mga pagkakataon na ipinagpapasalamat ko ang pagiging dense at sabaw niya. Dahil kung naging matalino siya that day at nagets ang ibig kong sabihin, ay baka hindi kami muling nagkita nung estrangherong nakita ko sa parking lot nung nakaraang araw. Ma'am, heto na po ang mga pinadala ni Ma'am Sarah. Nagulat pa ako nung tiningnan ko siya, Mama Mia, at hindi na naman ako nakapag-react kaagad nung inabot niya sa akin ang isang basket na puno ng mga pasalubong. Thank you. Pakisabi kay Sarah, salamat ha. Siya nga pala. Anong pangalan mo? I wasn't able to thank you the last day eh. Carlo po, ma'am. Okay, Carlo. Pakisabi ulit kay Sarah, maraming salamat. Yun lang at balak ko nang ituloy ang trabaho ko, Mama Mia, dahil nung kinamayan ko siya nang nagpakilala siya sa akin ay hindi ko talaga maipaliwanag ang mga bulta-bultahing kuryente na dumaloy sa aking buong katawan. Pero hindi siya umalis. Bagkus ay humingi pa siya ng calling card ko dahil kailangan daw ni Sarah yun para ibigay sa mga kaibigan nito na pwedeng maging kliyente ng kumpanya namin. Alam ko naman, Mama Mia, na hindi yun totoo. Wala naman kasing nabanggit si Sarah sa akin kanina habang kausap ko siya sa telepono. Kaya alam kong paraan lang yun ni Carlo para makuha niya ang cellphone number ko. Binigay ko sa kanya ang calling card ko at binigyan ko pa siya ng isang matamis at kaakit-akit na ngiti. Ewan ko kung bakit ko ba ginawa yun. Ganun na lang ang pagtataka ko sa sarili ko kung bakit parang nakikipaglandian ako sa driver ng aking kliyente. Kinagabihan, Mama Mia, ay may isang unknown number na nag-text sa akin. May idea na ako kung sino yon pero hindi ko muna nireplyan. Nagpakipot pa ako ng konti para hindi niya naman maisip na easy to get ako. Umabot ng 3 araw ang pagte-text niya nang walang natatanggap na reply mula sa akin. Nung ika-4 na araw na ay hindi na siya nagparamdam pa, Mama Mia. Akala ko nga ay sumuko na siya. Gusto ko na sanang mag-text sa kanya at magtanong kung sino siya pero naunahan ako ng hiya. Parang ang desperada move naman noon. Nung ika-5 araw na ay bigla siyang nag-text ulit. This time, Mama Mia, ay nagpakilala na siya at humingi ng sorry dahil kinuha niya ang number ko nang hindi nagpapaalam sa akin. Doon ko na siya nireplyan at sinabi kong ayos lang. Mula noon, Mama Mia, ay naging constant textmate na kaming dalawa ni Carlo. Actually, Mama Mia, siya ang pumapawi lahat ng inis ko mula sa opisina. Alam kong hindi dapat, Mama Mia. Dahil ano na lang ang sasabihin ng iba tungkol sa akin. Isa akong professional na babae. May mataas na pinag-aralan at may mga investment at mataas na posisyon sa trabaho.
pero pumapatol ako sa panlalandi sa akin ng isang driver. Alam kong marami ang magtataas ng kanilang mga kilay, pero sadyang malakas talaga ang nararamdaman ko noon para kay Carlo. Hanggang isang araw, Mama Mia, ay nakakita ako ng paraan para landiin na ng todo si Carlo. May client meeting ako sa Baguio. Isa ito sa napakalaking opportunity sa aming company. Kung sakaling makuha namin ang kliyenteng yun, ay malaki ang magiging kita ng kumpanya namin. Kaya naman para masigurado na makukuha namin ang kliyente na yun, ay ako ang pinadala ng kumpanya para makipag-meeting doon sa kliyente. At kahit Mama Mia Friday pa ang meeting, ay balak kong mag-advance ng dating doon sa Baguio. Nang sa ganon ay makapaghanda ako ng maayos. Ayokong pumalpak sa kliyenteng yon, Mama Mia. Carlo, may work ka ba bukas? Pwede mo ba akong ipag-drive sa Baguio? Hindi kasi ako sanay mag-drive ng ilang oras at mahirap pa ang daan papunta doon. Baka kung ano pang mangyari sa akin. Medyo pabebe ko pang sabi kay Carlo. Mama Mia, hindi naman talaga ako weak na klase ng babae. Isa akong strong and independent woman. At hindi totoo na hindi ako sanay sa long drive. Dahil lagi ko namang yung ginagawa lalo na kapag nai-stress ako sa trabaho. Gusto ko lang talagang magkaroon ng pagkakataon noon na mas solo si Carlo. At yung pagpapabebe ko ng ganon ang nakikita kong paraan, Mama Mia. Ni sa pangarap ay hindi ko naisip na magiging ganito ako pagdating sa lalaki. Parang may napukaw kasi sa katawan ko si Carlo, Mama Mia. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay may mga gabing iniisip ko si Carlo. Na magkasintahan kaming dalawa at naiisip ko rin kung ano kayang pakiramdam na makulong sa kanyang mga bisig habang kanyang hinahalikan ang aking mga labi. Naiisip ko rin kung paano kaya ang pakiramdam na inaangkin niya ang aking katawan. Wala pa akong karanasan sa ganung bagay, Mama Mia. Kahit may mga boyfriends ako noon ay hindi ko naman naisuko sa kanila ang aking bataan. At tanging sa mga palabas ko lang nakikita ang mga ganong eksena. Pati na rin sa mga kwento mula sa mga kaibigan kong may mga partners at mga asawa na. At mula nga nung makilala ko si Carlo ay hindi na nawala sa isipan ko ang kagustuhan kong magpaangkin sa kanya, Mama Mia. Oo, nakakahiya mang aminin pero may ganun akong pagnanasa para sa isang driver. I did my research naman, Mama Mia. Alam kong walang asawa o kinakasama si Carlo. Wala rin siyang anak. Single na single. Sabi niya, matagal-tagal na rin daw siyang walang girlfriend. Kaya naman malakas ang loob kong mangakit sa kanya, Mama Mia. Sige, hihingi ako ng leave kay Ma'am Sarah. Ilang araw ka ba doon para masamahan na rin kita? Mama Mia, halos lumundag ang puso ko sa sinagot sa akin ni Carlo. Kaya naman pinaghandaan ko talagang mabuti ang araw ng aming pag-alis. Nagpa-wax ako sa lahat ng parte ng katawan ko. Desidido akong isuko sa kanyang pagkababae ko, Mama Mia, sa Baguio. Hindi ko alam pero parang ang lakas talaga ng dating niya sa akin. Para akong sinasapian ng kung anong demonyo sa sobrang pananabik ko sa kanya. Ganun talaga siguro ang mga totoong taong malalakas ang appeal, Mama Mia. Kahit wala pa naman silang ginagawa sa'yo, pakiramdam mo ay nadadala ka na. Hanggang sa dumating na nga ang araw na aalis na kami papuntang Baguio. Buti na lang at pinayagan siya ni Sarah na mag-absent sa trabaho niya. Lumusot daw kasi siya at ang sabi niya ay may emergency sa kanilang probinsya at kinakailangan niyang umuwi ng ilang araw. Thursday morning ang alis namin dahil Friday afternoon ang meeting ko.
Sa kotse pa lang, pakiramdam ko ay nagbi-build up na kaming dalawa. Naka-mini-skirt lang ako noon, kaya habang nasa biyahe kami ay nasasagi niya ang legs ko kapag ginagalaw niya ang gear shift ng kotse. Hindi ko nga alam, Mama Mia, kung bakit lagi niya yung ginagalaw. Samantalang automatic transmission naman ang sasakyan ko. Siguro sinasadya niya yun. Habang nagkukwentuhan kami sa biyahe ay sinasadya ko rin talagang hawak-hawakan siya sa kanyang braso para maramdaman niyang ayos lang sa akin kahit ano pa ang maisip niyang gawin. Mama Mia, ang gusto ko nga noon ay isang adventure. Pero nakarating na lang kami sa Baguio ay wala pa rin siyang aksyon na ginagawa. Kaya naman, Mama Mia, ni-level up ko na ang plano ko at ang pagiging agresibo ko. Ako na ang nag-check-in sa reception ng hotel at sinabi ko kay Carlo na walang ibang room na available, na kailangan naming magtiis sa iisang kwarton magkasama. Ayokong umuwi ng Maynila na walang nangyayari sa aming dalawa ni Carlo. Sorry Carlo, pero isang kwarto lang talaga ang available nila. Fully book na raw lahat eh. Kunyari kong sabi sa kanya. Ayos lang yan, may iba namang hotel na malapit dito, hindi ba? Sabi niya. Naku, mahihirapan ka lang. Pwede naman tayong mag-share sa kwarto, hindi naman ako maselan. Kunwari ay cool lang ako sa ideyang yun, Mama Mia. Sigurado ka ba? Tanong niya. Oo naman, baka ikaw ang ayaw akong makasama. Hindi no? Sige na nga, share na tayo ng kwarto. Pagtatapos ng usapan namin tungkol sa check-inan naming kwarto, Mama Mia. At yun na nga ang nangyari, share kaming dalawa ni Carlo sa kwarto. Pinili ko talaga ang honeymoon suite para iisang kama lang ang meron. Bago matulog, Mama Mia, ay inaya ko pa si Carlo na umorder ng maiinom. At habang nag-iinuman kaming dalawa sa loob ng kwarto, ay napunta na sa kung saan-saan ang usapan namin. Hanggang sa naglakas loob akong itanong sa kanya kung ilang babae na ba ang naikama niya. Tumawa siya sa tanong ko. Sabi niya, hindi na raw niya mabilang sa kanyang mga daliri kasama ng mga daliri niya sa paa. Sabi ko naman kung ilang babae na ang naikama niya at bumabalik sa kanya. Ilang babae ba ang hindi siya nakalimutan? Sabi niya masyadong personal na raw yung tanong ko habang tumatawa pa rin. Baka kaya ayaw mo lang sagutin kasi walang nagpapascore ulit sa'yo matapos ang unang beses, no? Baka kasi hindi ka magaling. Pang-aasar ko noon sa kanya, Mama Mia. Baka gusto mo akong subukan, sabi niya. Naku, wag na. Baka hindi ko magugustuhan, mailang pa ako sa'yo. Pang-aasar ko pa rin. At dahil siguro sa na-challenge siya sa mga sinabi ko, Mama Mia, ay bigla na lang niya akong kinabig at siniil ng halik. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, Mama Mia. Lumaban na ako ng halikan sa kanya. Hanggang sa ikinawit ko ng dalawang kamay ko sa kanyang leeg, tanda ng tuluyan kong pagpapaubaya ng sarili ko sa kanya. Niyakap niya ako habang hinahalikan at nagulat na lang ako, Mama Mia, nung naramdaman kong pumitik ang bra ko sa likuran, tanda ng pagkakaanhok nito. Grabe. Expert nga talaga siya dahil isang kamay lang ang ginamit niya at isang try lang ay nabuksan na niya agad ang bra ko. Lunod na ako noon sa mga halik ni Carlo. At ni hindi ko na matandaan kung kailan niya ba nahubad lahat ng saplot ko sa aking katawan. Naramdaman ko na lang na unti-unting bumababa ang halik niya mula sa aking mga labi papunta sa aking leeg, Mama Mia. Halos mabaliw na ako nung sinamahan pa niya ng dila ang bawat hagod ng kanyang labi sa aking balat.
Pagkatapos niyang pagpalain ang aking leeg ay pumunta naman siya sa aking mga dibdib. First time ko lahat naramdaman ang mga bagay na pinaparamdam niya sa akin. Kaya hindi ko talaga alam kung papaano ba ako gagalaw. Basta ang alam ko, nag-aalab ng katawan ko sa binibigay niyang sensasyon. At ang alam ko rin ay masyado na akong maingay dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman ko noon, isama mo pa ang kiliti sa lahat ng kanyang ginagawa sa aking katawan. Para akong lalagnatin sa init na nararamdaman ko, Mama Mia. Pababa ng pababa ang mga halik niya sa akin. At parang bigla akong nahiya nung nasa paanan ko na siya at nararamdaman ko na ang kanyang paghinga sa pagitan ng aking mga hita. Bigla kong tiniklop ang aking mga binti dahil nahihiya ako sa binabalak niyang gawin. Pero hinalikan niya ang mga binti ko, Mama Mia. At dahil sa nakikiliti ako sa ginagawa niya, ay unti-unti kong nabuksan ang mga hita ko at doon ay malaya niyang ginawa ang kanyang binabalak. Halos mawalan ako ng ulirat sa kanyang ginawa sa akin. Feeling ko, nakalagpas ako ng langit sa luwalhating hatid sa akin ng pagpapala ni Carlo sa buong katawan ko. At nung tuluyan na niya akong inangkin, Mama Mia, ay nakita ko sa mukha niya ang labis na pagkagulat nung malaman niyang siya ang nakauna sa akin. Masakit ba? Ititigil ko. Sorry, hindi ko alam. Paghingi niya ng paumanhin dahil talaga namang naging marahas siya sa una niyang subok na angkinin ang katawan ko. Pinigilan ko siya sa gagawin niyang pagtigil sa ginagawa niya. Huwag, Carlo. Ituloy mo. Ginusto ko to. At yun nga, muli na niya akong inangkin. Nang dahan-dahan, Mama Mia. Hanggang sa unti-unti ay nawawala ang kirot at sakit na aking nararamdaman. Tuluyan ko nang isinuko kay Carlo ang aking pagkababae. Kahit hindi naman kami mag-boyfriend. Hindi ko naman pinagsisisihan ang ginawa kong yun, Mama Mia. Dahil naging maligaya naman ako sa nangyari sa aming dalawa ni Carlo. Sa wakas ay tuluyan na akong naging babae dahil sa kanya. Baliwala na rin sa akin ang sasabihin ng iba kung sakaling malaman nila na pumatol ako sa isang driver. Magmula sa araw na yun ay nagkaroon na kami ng silent agreement ni Carlo. Hindi man verbal na sinabi namin sa isa't isa na kami na, pero lahat naman ng ginagawa namin ay ginagawa lang ng dalawang taong may relasyon at nagmamahalan. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay may natanggap akong invitation mula sa aming batch president na may alumni homecoming daw sa aming high school. Nung una ay ayaw ko sanang sumama at ayokong pumunta, pero ang sabi nila ay may special award daw akong tatanggapin dahil isa ako sa mga outstanding alumni. Kaya naman nag-confirm na akong makakapunta ako. Pero hindi ko alam, Mama Mia, kung isasama ko ba si Carlo. Ayoko kasing mapahiya siya, baka kasi pagtawanan siya ng iba kong batchmates. Alam mo naman sa mga reunion na yan, Mama Mia. Halos payabangan lang naman kaya yan na-organize. Ayokong lait-laitin nila doon si Carlo. Pero nakatanggap ako ng chat sa GC ng section namin na baka raw mailang ako at ako lang daw ang walang karelasyon na kasama. Biro na may halong panlalait yun, Mama Mia. Well, kung sino pa ang isa sa pinakamaganda at pinakamatalino, siya pang hindi na benta. Biro pa nung valedictorian namin. Nagalit talaga ako doon, Mama Mia, kaya naman naisip kong dalhin si Carlo at bibihisan ko siya ng todo. Gwapong-gwapo naman kasi si Carlo, kahit mas matangkad ako sa kanya. At tulad nga ng inasahan, Mama Mia, ay nabigla ang lahat
nung dumating ako sa alumni homecoming na may kasamang date. Hindi nila akalain yon. Pero hindi ko napaghandaan nang tinanong sa akin ng aming class valedictorian. So, Carlo, may balak ka bang pakasalan itong sila Arnie? Baka naman laro-laro lang yang sa inyo ha? Kasi ang tingin ko sa'yo, mas bata ng ilang taon sa amin, am I right? Kunyari ay concern siya sa akin sa naging tanong niya, Mama Mia. Nagulat talaga ako doon at akala ko ay mapapahiya na ako at si Carlo. Kasi nga, wala naman kaming official na relationship dalawa. Oo, tama ka. Mas bata nga ako sa inyo at kay Arnie. Pero hindi naman ibig sabihin noon na laro lang ang nasa isip ko. Hindi laro ang habol ko kay Arnie. At oo naman, may balak na kaming dalawa nila Arnie na magpakasal. Pero ayoko munang mag-disclose hanggat hindi pa final ang planning stage namin sa lahat ng bagay. Baka kasi mausog pa, lalo na at may mga inggitera. Sagot ni Carlo. Hindi na nakasagot pa noon ng valedictorian namin, Mama Mia. At yung iba naming batchmates ay pigil lang pagtawa nila sa mga sinagot ni Carlo. Halatang nakahanap ng katapat yung class valedictorian namin. Humanga ako sa sagot ni Carlo at aaminin kong kinilig ako habang pinapakinggan ko siyang pinagtatanggol ako sa aking basher. Ewan ko ba kasi doon sa class valedictorian namin. Noon pa man ay hilig na talaga niyang mag-compare ng buhay at achievement naming dalawa sa isa't isa. At dahil sa nangyari, Mama Mia, ay na-enjoy ko ng husto ang homecoming na yon, thanks to Carlo. Kaya naman matapos ang gabing yon ay dumiretso na kami sa bahay ko at pinagsilbihan ko siya sa kama bilang pasasalamat ko sa kanya. Grabing performance talaga ang binigay ko sa kanya noon, Mama Mia, para naman maisip niyang kompletos recados na ako at wala na siyang hahanapin pa sa iba. Nung matapos kami ay binigyan pa niya ako ng papuri. Ang galing-galing ko na raw. Malayong-malayo na raw ako doon sa una naming pagtatalik na para bang nangangapa ako at halos wala pang alam. Sabi ko naman, syempre dahil magaling siyang teacher. Habang tumatawa siya, Mama Mia, ay naisipan kong isingit ang pasasalamat sa ginawa niyang pagtatanggol sa akin doon sa aming alumni homecoming. Wala yun. Laitera kasi talaga yung kaklase mo. Sabi niya habang bumubuga siya ng usok ng sigarilyo. Pero yung sinabi mong kasal, paano yun nakarating sa isipan mo? Tanong ko ulit sa kanya na hindi ko pinapahalata na gusto ko talagang itanong sa kanya, Mama Mia, kung seryoso ba siya dun sa sinabi niya. Bakit? Hindi mo ba yun naiisip para sa atin? Tingin mo ba itong ginagawa natin ay walang halong feelings? Sa totoo lang, Arnie, ayoko lang talagang magtapat sa'yo. Dahil natatakot akong baka kung ano ang isipin mo. Baka kasi nangangailangan ka lang ng aaliw sa'yo sa kama. Pero dahil dinala mo ako sa reunion nyo at hindi ka nahiyang ipakilala ako sa mga kaibigan ko, sa mga kaibigan mo, naisip kong iba ka nga sa lahat. Na hindi mo kinakahiya ang pagiging driver ko lang. Kaya naman hindi na ako matatakot na umamin sa'yo. Oo, Arnie. Mahal kita at gusto kitang pakasalan. Mama Mia, halos maluha ako sa ginawang pag-amin sa akin ni Carlo. Sobra-sobra ang sayang naramdaman ko noon na hindi ko na nakontain pa sa puso ko at umagos na sa aking mga mata. Mahal din kita, Carlo, maging ano ka pa man. Dahil doon ay siniil niya ako ng halik at muli kaming nagsalo sa ligaya. This time, mas masarap dahil hindi lang katawan kundi maging damdamin namin ay nag-isa na. Dahil hindi na lang basta-basta pagpapaligayan yun at pagpupuno ng aming pagkauhaw sa laman, kundi may pagmamahal na ang bawat haplos at halik na binibigay namin sa bawat isa.
Hindi lang basta-basta dirty talk ang binibigay namin sa isa't isa, kundi may mga salita na ng pagmamahal. Mama Mia, masayang masaya ako dahil sa wakas, officially kami ng dalawa ni Carlo. Masaya ang bawat araw na lumilipas sa aming relasyon, Mama Mia. Pero may mga oras lang talaga na hindi kami nakakapagkita ni Carlo gawa ng stay-in siya sa kanyang trabaho kina Sarah. Kaya naman naisip ko isang araw na pag-applyin siya sa aming kumpanya bilang company driver. Sakto namang magre-retiro na sa susunod na buwan ng company driver namin. Nung una ay nahihiya pa siyang mag-apply dahil baka daw isipin ng iba na kaya lang siya nakapasok ay dahil sa koneksyon ko. Pero pinilit ko talaga siya para lagi na kaming may oras sa isa't isa. Hanggang sa pumayag siya, Mama Mia, at nagpaalam na nga siya kay Sarah bilang driver nila. At dahil nga sa rekomendasyon ko ay walang pag-aalinlangang tinanggap si Carlo ng aming HR. At simula sa araw na yun ay nagsama na rin kaming dalawa ni Carlo sa bahay ko. Oo, Mama Mia, nagli-live-in na kaming dalawa. At dahil nasa iisang bahay na kami ay mas nakilala ko pa ang totoong ugali ni Carlo. Maalaga talaga siya hindi lang sa akin kundi maging sa bahay. Wala akong naging problema sa kanya dahil bukod sa masipag ay masinop rin siya sa bahay. Masayang masaya ako sa relasyon naming dalawa, Mama Mia. Pero hindi rin naman perpekto ang lahat sa amin dahil may mga tao, lalo na mga kaibigan ko, na lagi akong wina-warningan na kung too good to be true raw malamang ay hindi yun totoo. Masyado raw kasing peke ang mga kilos ni Carlo. Kung bukod sa kanyang pagiging driver ay wala na akong nakikitang bad side sa kanya. Lalo na raw at ilang buwan na kaming nagsasama sa iisang bahay. Dapat daw ay may makita ako kahit na konting pangit tungkol sa kanyang pagkatao. Baka raw, Mama Mia, kaya hindi ako nakakakita ng ganon dahil hindi niya gustong ipakita sa akin ang totoong siya. Mama Mia, hindi ako naniwala sa mga kaibigan ko. Naiintindihan kong concern sila sa akin kasi hindi ko pa raw masyadong kilala si Carlo. Kasi nga, 2 months lang mula nang magkakilala kami, ay pumayag na akong makipag-live-in sa kanya. Pero kasi, Mama Mia, ang katwiran ko sa sarili ko noon ay ako naman ang makikisama kay Carlo. Ako ang mas nakakaalam kung ano talaga siya at wala naman akong nakikitang mali sa kanya. Ang mahalaga lang sa akin noon, Mama Mia, ay masaya ako sa piling ng lalaking mahal ko. Gabi-gabi kaming magkasama sa pagtulog at tuwing weekend naman ay buong 2 araw kaming magkasama dahil pareho kami ng day off. Masayang masaya talaga ako to the point na hindi ko na naiisip na pwede pang mawala ang kaligayahang nararamdaman ko, Mama Mia. Isang Sabado ng umaga ay nagkaayaan kaming dalawa na mag-beach. Kaya naman madaling araw pa lang noon ay lumarga na kami pala Union dahil mahaba-haba pa ang magiging biyahe namin. At nung nandun na kami, Mama Mia, ay nag-enjoy talaga kami ng sobra sa mga activities na ginawa namin. Kaya dahil sa sobrang pagod, kahit wala naman sa original na plano, ay nag-decide kaming dalawa na mag-check-in na lang sa isang room kasi hindi na rin namin kaya pang mag-drive pabalik. Dahil rin sa sobrang pagod ay mahimbing ang tulog naming dalawa ni Carlo nung gabing yon sa loob ng room sa resort, Mama Mia. Nung magising ako ng bandang 3:00 na ng madaling araw dahil naiihi ako at pagkatapos kong umihi ay sakto naman na umilaw ang cellphone ni Carlo. Wala namang tunog o vibration. Siguro naka-silent pero umiilaw. Hindi ko na sana papansinin yun pero sunod-sunod ang pag-ilaw noon, Mama Mia. Nung tiningnan ko ay ang last message na lang ang nakita ko kasi nakalock yung cellphone. San ka na? Hindi ka ba makakaalis dyan?
Yun lang ang nakita kong message, Mama Mia, pero hindi ko alam kung kanino ito nagmumula. At hindi na rin muling umilaw pa ang kaniyang cellphone. Gusto ko sanang buksan ang cellphone niya, kaso naka-number lock yun, Mama Mia, at hindi ko alam ang combination ng kaniyang password. Hindi na ako halos nakatulog ulit noon sa kakaisip kung sino nga ba ang nag-text sa kanya ng madaling araw. At saan ba sila pupunta? Bakit kailangan nilang magkita at bakit sa ganoong oras pa? Nababother man ako ay hindi ko na lang kinumpronta si Carlo doon para wag na rin namin itong pagmula ng away. Pinalampas ko na lang dahil bukod doon ay wala na naman akong ibang napansin pa sa boyfriend ko. Lumipas pa ang mga araw at linggo, Mama Mia, na wala pa ring nagbabago sa amin ni Carlo. At yun na nga, sinimulan na naming ayusin ang nalalapit naming kasal dalawa. Kumuha na kami ng event coordinator para wala na kaming magiging problema. Nakapili na rin kami ng date at venue, pati na rin ang menu sa kasal, Mama Mia. Nakapag-layout na rin ang invitation at nakapili na rin kami ng mga damit na aming isusuot. Masayang masaya ako, Mama Mia, dahil sa wakas, hindi na lang ako bridesmaid. This time, hindi na lang ako basta tumutulong sa bride para ayusin ang kaniyang kasal, kundi ako na mismo ang ikakasal, Mama Mia. Kahit ako ang mas may malaking ambag sa kasal na yon ay ayos lang. Alam ko naman kasi na higit pa sa pera ang magiging kontribusyon ni Carlo sa buhay naming mag-asawa. Alam ko, Mama Mia, na hindi ako nagkakamali sa kanya. Alam kong aalagaan at poprotektahan ako ni Carlo. 2 weeks before sa kasal namin ay naipamahagi na namin ang invitation. Yun na lang ang huli naming ginawa dahil yung ibang detalye ay ang wedding coordinator na namin ang bahala. Isang madaling araw, Mama Mia, ay nagising ako dahil may tumatawag sa akin. Nakalimutan ko palang i-silent yung phone ko. Kaibigan ko palang tumawag mula London para sabihin sa akin na makakauwi siya in time sa kasal ko. Pagkatapos ng tawag na yon ay tsaka ko lang napansin na ako na lang palang mag-isa sa kama namin. Wala pala si Carlo sa tabi ko. Akala ko, Mama Mia, ay nag-CR lang siya pero wala naman. Lumabas ako sa kusina pero wala. Wala siya sa buong bahay. Tinatawagan ko siya, Mama Mia, pero hindi nagre-ring ang cellphone niya. Out of coverage area. Hindi ko alam kung nakapatay ba o bat empty. Kinakabahan na ako, Mama Mia. Humiga na lang ako sa kama pero hindi na ako nakatulog pa. Siguro mga 2 hours ang lumipas nang may narinig akong nagbukas ng gate. Nagkukunwari akong tulog hanggang sa makapasok si Carlo sa kwarto at nagbihis. Tsaka siya dahan-dahang nahiga. Mas lalo akong kinabahan, Mama Mia, nung amoy babaeng pabango siya. Nagbulat ako ng mata ko. O mahal, saan ka nang galing? Pinilit ko talagang maging mahinahon nung mga oras na yon. Diyan lang sa labas, mahal, at nagyosi lang. Pagsisinungaling niya sa akin. Gusto ko siyang kumprontahin, Mama Mia, pero sinasabi ng utak ko na wag muna. Dapat may solid akong ebidensya kung gagawin ko yon. Kaya naman, Mama Mia, minamatsyagan ko ng palihim ang mga kilos ng fiancé ko. Makalipas ang 2 gabi ay makakampante na sana ako dahil hindi na niya inulit pa ang pagkawala ng madaling araw. Pero naalimpungatan na lang ako nang nakikita ko siyang nagbibihis at dahan-dahang lumalabas ng kwarto namin. Sinundan ko siyang ng dahan-dahan, Mama Mia. At nung nakalabas na siya ng gate ay nakita kong may isang kotseng sumundo sa kanya. Lumabas ako at dali-dali kong inilabas ang kotse ko sa garahe at sinundan ko ang kanyang sinasakyan. Hindi ako nagpahalata sa kanilang sinusundan ko sila, Mama Mia.
Dumistansya ako ng konti nang sa ganon ay hindi nila maanidag ang kotse ko. Huminto ang sasakyan sa isang bahay na hindi rin masyadong malayo sa bahay ko. At nung lumabas sila ng kotse ay nagulat na lang ako sa nakita ko, Mama Mia. Si Carlo. May kasamang babae at naghahalikan pa sila habang papasok sa gate ng bahay. At mas nagulat pa ako nang makilala ko ang babaeng kahalikan niya. Si Sarah, Mama Mia. Ang kliyente ko na dati niyang amo na may asawa at mga anak na. Sa sobrang galit na naramdaman ko ay binusinahan ko sila. Nagulat silang dalawa, Mama Mia, at namutla pa si Carlo nung makilala niya ang kotse ko sa labas ng gate. Dali-dali akong umuwi ng apartment ko, Mama Mia, at inilabas ko lahat ng gamit ni Carlo at itinapon ko yun sa labas ng gate. At nung nakarating siya ay nagulat siya sa kanyang nadatnan. Yan na ang lahat ng gamit mo. Umalis ka na sa pamamahay kung hayop ka. Malakas kong sigaw sa kanya. Wala na akong pakialam na may nakakarinig sa akin at unti-unting nagbubukas ang mga ilaw ng aming mga kapitbahay, Mama Mia. Hayaan mong magpaliwanag ako, mahal. Pagmamakaawa niya. Wala ka nang dapat pang ipaliwanag sa akin, hayop ka. Tapos na tayong dalawa at bumalik ka na dun sa kalaguyo mo. Magpakasaya kayong dalawa. Yun lang at sinara ko ang pinto ng bahay. Mama Mia, sa sobrang galit na naramdaman ko noon ay hindi na ako nakapag-isip pa ng tama. Bumaba ako sa garahe ko at kinuha ko ang memory card ng dashcam ko. Gumawa ako ng isang fake account at in-upload ko sa Facebook ang kuha ng aking dashcam kung saan kitang-kita ang paghahalikan ni Carlo at ni Sarah papasok sa gate ng bahay kung saan ko sila nahuling dalawa. Kinapsyonan ko pa yon, Mama Mia, na isang babaeng may asawa at isang lalaking ikakasal na ay magkalaguyo sa kama. Pagkatapos ko yung i-upload ay umiyak ako ng umiyak hanggang sa makatulog na ako. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakakatulog noon nung marinig kong sunod-sunod ang notification ko sa phone ko hanggang sa mag-ring na nga ito. Opisina pala namin ang tumatawag. Tiningnan ko ang orasan sa phone ko at mag-aalas 10 na pala ng umaga. Siguro tumatawag sila dahil hindi naman ako nakapagpaalam na magli-leave. At hindi ko rin ugali, Mama Mia, na hindi pumapasok sa trabaho. Hindi ko na sinagot ang tawag na yon dahil wala ako sa mood na makipag-usap sa kahit na kanino. Pero nung matapos yung mag-ring, Mama Mia, ay nagulat ako sa dami ng messages na natanggap ko mula sa pamilya at mga kaibigan ko. Nag-alala silang lahat kung okay lang daw ba ako. Hindi ko pa tapos basahin ang lahat nang marinig ko na may nag-doorbell sa labas ng gate. Isang kaibigan ko ang nasa labas ng bahay ko, Mama Mia. Tinawagan ko siya at sinabi kong ayoko munang makipag-usap. Tatawagan ko na lang siya ulit. Ayaw pa sana niyang umalis sa harap ng bahay ko pero hindi ko talaga siya pinagbuksan, Mama Mia. Sabi ko, may pinagdadaanan ako at kailangan ko yung pagdaanan ng mag-isa. At nung nakaalis na siya ay napagtanto kong buksan ang Facebook ko, Mama Mia. At nagulat na lang ako sa dami na pala ng views at share nung pinost kong video gamit ang isang dummy account. Nag-trending na pala ito, Mama Mia. Nung tingnan ko ang comment section ay grabe na ang mga bashers nila Carlo at Sarah. Habang nagbabasa ako ay naka-receive ako ng isang text chat message mula kay Sarah at minumura niya ako dahil sinira ko raw ang kanyang pamilya. Sabi pa niya dun sa message niya, Mama Mia, ay kakasuhan niya ako dahil sa ginawa kong pag-upload ng video. Mama Mia, gustuhin ko mang ikwento ang lahat ng nangyari matapos kumalat ang video na yon ay hindi ko magagawa pa
dahil hahaba na ng sobra itong kwento ko. Basta isa lang ang masasabi ko sa inyo. Napahiya man ako dahil hindi natuloy ang kasal ko, ay mas malaki naman ang damage na nangyari sa buhay ni Sarah. Hiniwalayan siya ng kanyang mister at kinasuhan pa siya ng adultery. Nakulong silang dalawa ni Carlo dahil matagal na pala nilang niloloko ang asawa ni Sarah. Kahit nung hindi pa kaming dalawa ni Carlo. At sa mismong loob pa raw ng bahay nila Sarah, ginagawa ni Carlo at ni Sarah ang kababalaghan na yun, Mama Mia. Marami raw ang nag-witness na mga katulong nila at ang pinakamatibay na ebidensya ay ang bahay na nerentahan ni Sarah na siyang naging pugad nilang dalawa ni Carlo. Tumistigo kasi ang landlady nila doon sa bahay. Pati nga yung dashcam video ko ay naging matibay ring ebidensya kasi nasa labas pa sila ng bahay nung naghahalikan silang dalawa papasok sa gate. Mama Mia, hindi ko masasabing naging masaya ako sa nangyari. Naiskandalo din naman ang buhay ko. Pero inisip ko na lang na ayos lang yon. At least, God spared me from a miserable marriage kung sakali man na natuloy ang kasal naming dalawa ni Carlo. Mabuti na lang talaga at natuklasan ko yon bago pa man ang kasal namin. Hindi na baling wala akong asawa at walang makakasama sa buhay ko. Basta wala ring manloloko sa akin. Aanhin ko naman ang isang asawang taksil at nakikipagsiping pa sa iba. Hanggang dito na lamang, Mama Mia, at maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng oras nitong aking kwento. Lubos na gumagalang, La Arnie. Napaka-eskandaloso naman ang buhay ni La Arnie. Pero kung tutuusin, tama naman siya. Mas mabuti ngang walang kasama, mas mabuting nag-iisa kesa may kasama ka nga pero niloloko ka naman. Kesa may kasama ka nga pero hindi ka naman masaya. Lagi niyong tatandaan, hindi lahat ng single at walang kasama ay malungkot. At lalong-lalong hindi lahat ng may asawa ay masaya. Maraming salamat, La Arnie, sa pagbibigay nyo ng pahintulot na basahin itong kwento mo. At kung nagustuhan niyo po ang storya ni La Arnie, huwag niyong kalimutang i-like at i-share ang kaniyang video. Huwag niyo rin kalimutang mag-subscribe at mag-click ng notification bell dito sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Kung ikaw naman ay may sariling kwento ng iyong buhay na gusto mong i-share, maaari po kayong mag-email sa atin. Email nyo lang sa mamamiacdo0317@gmail.com. Ito po ang inyong Mama Mia. Magandang araw!